Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? Ang GMA Radio, alam ba niyo yun? May GMA Radio. Ay may advocacy slogan. Ano ba itong advocacy slogan? Ito yung paninindigan, ipinaglalaban at pinupursigi ng kanilang radio station. At sa kasalukuyan, ang kanilang advocacy slogan ay ito: iwasan ang scam, maging totoo. Iwasan ang scam. Di ba sinasabi na sa atin na kapag may nakita kayong text dyan at sinasabi na i-click mo yung link, scam yun. So, parang sinasabi, huwag mong i-click yung link. Dahil ano yan, peke yan eh, sinungaling yan eh. Kasinungalingan yan. Panlilin lang yan. Pero natutukso pa rin tayo. Hindi po ba? Mayroong mga natutukso. Kiniklik pa rin. Kaya sabi ng GMA, maging totoo. Huwag mong i-click. Kaya kapag hindi mo kinlik, naging totoo po kayo. Amen po ba yun? So, yan. Ang scam, alam po ninyo yon. Pagsisinungaling o kasalo, ano ba? Pagsisinungaling para makapaglinlang. Di ba? Nililinlang, nagsisinungaling para malinlang. No? Ngayon, sino-sino ang unang biktima ng scam? Sino? Ang unang mga magulang, very good. Di ba? Kasinungalingan ang sinabi sa kanila para sila ay malinlang. Kaya sila'y na-scam. At sino yung unang scammer? Sino? Very good. Si Satanas. Kaya si Satanas ay hari ng mga scammers. Hari ng kasinungalingan. Hari ng panlilinlang. Ngayon, ano yung kabaliktaran ng hari ng kasinungalingan? Hari ng katotohanan. Sino yung hari ng katotohanan? Very good, si Kristo. At yan ang isa sa mga paalaala ng mga pagbasa ngayong dakilang kapistahan ni Kristong Hari. So, si Kristo ay hari ng katotohanan. So, dalawang bagay ang dapat nating ipaliwanag. Una, si Kristo ay hari. Pangalawa, si Kristo ay hari ng katotohanan. Una, si Kristo ay hari. Sa aling pagbasa natin ito, natunghayan, o sa aling pagbasa, mayroong sinasabi na si Kristo ay hari. Sa mabuting balita ayon kay San Juan. At ano ang sinasabi sa Ebanghelyo o mabuting balita tungkol kay Kristo bilang hari?
O natahimik na kayo? Ikaw ang hari ng mga Hudyo? So bilang hari, siya ay may kaharian, hindi dito sa sanlibutan. At ito ang sagot ng ating Panginoon nung siya'y tinanong ni Pilato. Anong tanong ni Pilato? Ikaw, very good. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? So, malahaba ang sagot ng ating Panginoon. Pero ang importante doon yung sinabi niya na ang aking kaharian ay hindi sa sanlibutang ito. So, ang Panginoong Hesukristo ay hindi naghahari sa lugar. Kaya ang tanong ay hindi saan, kundi kanino. Kanino naghahari ang Panginoong Jesus? Okay? Ang unang pagbasa ba, mula saan? Mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sinasagot ba ang tanong? Opo. Anong sagot? Si Kristo ay naghahari sa mga nabubuhay magpakailanman. Kaya, hindi siya naghahari sa mga nabubuhay, ay mga namamatay magpakailanman. Saan yung mga yon? Sa impyerno. Hindi siya hari doon, no? So, siya ay naghahari sa nabubuhay kailanman. So, ito yung pupunta ng langit. Kaya nung siya'y dumating, siya pala ay dumating o darating sa kanyang muling pagdating o sa kanyang muling pagbaba mula sa lupa, nasasabi sa unang pagbasa na ang lalapitan niya ay, kasi nandiyan na yung lahat no, sa harap ng Panginoon. Ang lalapitan niya ay yung mga nabubuhay magpakailanman. So yan. So, si Kristo ay naghahari sa mga nabubuhay magpakailanman. Na ikaw ay ready nang dalhin niya sa langit. Amen? Yung pupunta ng impyerno, hindi siya doon. Yung nabubuhay lang, magpakailanman, yun, siya ang hari doon. At sila ang kanyang dadalhin. Ang ikalawang pagbasa ba mula sa alin? Sa aklat ng pahayag. Mayroon bang sagot sa tanong kanino naghahari? Si Kristo? Anong sagot? Si Kristo ay naghahari sa lahat ng pinalaya sa kasalanan. Kaya kapag sinisikap ninyo na maging malaya sa kasalanan, anong ginagawa natin para maging malaya sa kasalanan? Mangungumpisal. Kung lagi tayo nangungumpisal, kapag tayo ay may kasalanan, dahil dapat linisin natin agad yung ating sarili. Hindi po ba? Marumi. Iwanan lang ba nyo, hayaan na lang yung marumi kayo? Ang mga Pilipino, hindi. Di ba? Naliligo agad. Kung nililinis natin yung ating katawan, ano pa kaya ang ating kaluluwa? Kaya kung malaya ka sa kasalanan, ibig sabihin malinis ka sa kasalanan,
Si Kristo ay naghahari sa iyo. Amen? Kaya dito, maliwanag na si Kristo ay naghahari sa atin kapag tayo ay nabubuhay magpakailanman. At tayo ay nabubuhay magpakailanman dahil tayo ay malaya sa kasalanan. Dahil kung may kasalanan tayo, nabubuhay ba tayo magpakailanman? Hindi. So, tapos na tayo sa una, no? Si Kristo ay hari. Ang pangalawa naman ngayon, si Kristo ay hari ng katotohanan. O, sa aling pagbasa naman natin ito na tunghayan. Very good. Sa mabuting balita ayon kay San Juan. Dahil noong sinabi ng ating Panginoon kay Pilato, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kaya ang tanong ni Pilato sa kanya, o kung gayon, isa kang hari. Anong sabi ni Lord? Kayo na ang nagsasabing ako ay hari. At ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak sa sanlibutang ito upang magsalita tungkol sa katotohanan. So madalit sinasabi ni Lord na siya ay hari ng katotohanan. Kaya dito, masasabi rin natin ang isa pang sagot sa tanong, kanino naghahari si Kristo? Kanino? Sa mga makatotohanan, hindi sa mga sinungaling. Kapag sinungaling ka, hindi naghahari sa iyo si Kristo. Makatotohanan lang. Sa mga makatotohanan lang, naghahari si Kristo. Ngayon, sa liwanag ng mga pagbasa ngayong linggo, dakilang kapistahan ni Kristong Hari, paano masasabi na si Kristo ay naghahari sa atin? Yon. Sa unang pagbasa yon, kung tayo ay nabubuhay magpakailanman. Dahil tayo ay malaya sa kasalanan, yan ay sa ikalawang pagbasa, at tayo ay makatotohanan. Kaya kapag ganyan tayo, ay si Kristo nga ang naghahari sa atin. Amen? So ang tanong, mga kapatid, ngayon, tayo po ba ay makatotohanan at hindi mga sinungaling? Amen po ba yon? Para mahina eh. Amen ba? Ikalawa, tayo ba ay malaya o malinis? Pinananatili nating malaya at malinis sa kasalanan? Mahina, no? At tayo ba ay nabubuhay magpakailanman? Amen ba? Kaya kung tatlong amen o amen ang ating sagot, tiyak na si Kristo ay ating hari. Amen?